Eto, yung 7 OBP executive mga kababayan, mukhang aabot sa punto na ipapaaresto, ipinaaresto, papaaresto, etcetera kung hindi sila sisipot. O game. Po sa mga hinihiling po natin na maipaliwanag po sana ito. Tawag po kami, hingi lang kami ng advancer. Ano ho ba yung expectation natin sa pagdinig later? Well, nung nakaraan, nag-issue tayo ng subpoena at testificandum sa ilang mga personalidad na empleyado po ng OBP at saka ng DepEd. So inaasahan po natin na sila po ay tutugon po dito. So, Baka nagtatago na din. Baka hindi na ho pumunta din, mga kababayan. Ano? Sagot po ba, Kong? Nagpasabi po ba na dadalo ang mga official today? So far, wala pa po akong alam. Hopefully, baka mamaya. Total, alas 10 pa naman po yun. Oo. Ay baka okay, naman, alas 10. pag hindi pa sumipot, anong mangyayari? Ano mangyayari? Baka po may mga congressman o kinatawan na mag-cite po, mag-move po to cite them in contempt. So, maobliga po tayo na Isa cite of in contempt po kapag ka hindi mga dumalo. Kapag ka hindi mga dumalo yan, ano ibig sabihin niya, mga kababayan? Hindi din nila kayang ipaliwanag. Ano? Nagiging hobby na nila yung pagtatago, mga bossing. Inumpisaan ko kasi nung kaibigan nila na si Kibuloy . Inumpisaan nung kaibigan na si Kibuloy. Akala tamang gawain yung pagtatago. Kapag ka hindi maipaliwanag, magtatago. Ayan po, ganyan din ang ginawa ni Roque. Baka mga bossing. I-cite in contempt po itong mga to. Sabi ni Erwin Lopez, next hearing, i-cite in contempt. Wala sila ni isa. Ibig sabihin lang po, hindi kayang ipaliwanag siguro. Sila in contempt. Medyo matagal na yung last na hearing, baka nakaligtaan lang natin mga kababayan. I-refresh nyo nga po ang aming mind. Nasaan banda na ba tayo at ano ba ang agenda for today? Tama. Sabi ni kabayan ko, kapatid ko, one squad forever. Guilty. Hindi nyo po masisisi ang si kabayan ko. Pinag-explain kayo. Ayaw nyo mag-explain. Di ba? Karaan po, nagkaroon po tayo ng na-discovery po natin doon po sa dalawang pagkakataon sa Office of the Vice President at saka sa DepEd. Sa Office of the Vice President po, nakita po natin yung mga nirentahan po nila. Ayan na. Kanina, di ba? Kanina tinatanong nyo ito. yung mga nirentahan na safe house. Grabe 250,000 pinakamura. Na mga safe houses. Naalala ko na. Yung parang ilang safe houses? 34 safe houses. 34 safe houses. May ano kaya yun? Parang party-party na yata yun Tapos yung huhulihin, kung sino man yung huhulihin, nag-iisang bahay lang, tas 34 na safe houses. Ano kaya yun? Ang tanong natin, nasa isang lugar lang ba yung 34 na yon? Or kalat, no? Pero, ang laki po, mga bossing. Sasabihin nila kung magkano. Magkano po, boss? So, tama. Amounting to 16 million. Opo. Ang pinakamalaki po dito na rentals nila is 1 billion in 11 days. Yeah. So, oo nga, no? Pwedeng mag-connect. Sabi ni Jordan G, safe houses para sa Pogo executives. Kasi baka yung mga panahon na unti-unti ng mga nagtatago yung mga Pogo, Baka lang, hindi ko sinasabing yun mismo. Pero pwede nating maisip yun. Pwede pong pumasok sa istorya yun. Lalong-lalo na mga kababayan. Kung matche-tiyempo doon sa panahon na talagang critical na po yung mga Pogo. Na unti-unti na po silang nagtatago, no? Yan po ang... Ma'am Brenda Barton, shoutout po sa inyo, madam. Isa po sa mga hinihiling po natin na maipaliwanag po sana ito. Opo. Ang doon sa Office of the Secretary na sa DepEd naman po, ang isa po sa mga naging issue po nung nakaraang hearing ay yung mga certification na in-issue po ng mga Army officers. Kung saan sinasabi po nila na ito po yung mga ginamit na justification para po sa youth
Leadership Summit. Oh, Jordan G, paki-ano nga ako. Paki-guide nga ako, magkano yun per head, no? Napakalaki din po nung sinasabi nilang gastos doon sa youth. Parang kung di ako nagkakamali, 100,000 kada isang ulo. per day ba yon? Sabi ni Jordan G, ginagawa din namin yung mga ganyan eh. Hindi pa lalagpas ng 600 pesos kada ulo. Yung sa kanila, parang 100,000. Saan ginamit ang safe house? Sayang naman ang pera. O yan, 200K kada isang ulo. Hindi na, 100K na lang kada isang ulo. But apparently, dininay po ng mga army officers na may na-download na pondo po sa kanilang mga programa dito po sa Youth Leadership Summit. So, lumalabas po at hanggang ngayon po, hindi po natin malaman kung saan po napunta yung 15 million na nag-google po para dito. Opo, so yan pong Yun yung mga kailangan nilang ipaliwanag. Hindi ho ba? itong opisyal na yan, inaasahan po natin na sila ang makakapagbigay liwanag kasi direktamente involved sila dyan sa mga sinasabi nating mga transaksyon. Opo, in fact, dalawa po dito ay Special Dispersing Officer, si Miss Gina Acosta at saka si Fajarda, si Mr. Edward Fajarda. So sila po yung tumanggap ng o nag-withdraw nung cheque na worth dun po sa DepEd worth 125 million per quarter. Mga bossing, ganito na lang. Sabi ni Monolito Enriquez, mahirap ipaliwanag yung gawa-gawa daw. Ano? Mahirap daw ipaliwanag yung gawa-gawa. O, sabi ni Mando, bote nga. Nako po. Malamang sa alamang ho, mga kababayan, kapag hindi daw ho sumipot at hindi pumunta, mga bossing, ang pwedeng kalagyan, baka warrant to pares din ho ang kalalagyan yan. Sabi ni Erwin Lopez, sa Youth Leadership Summit, di naman gumastos ang DepEd. Sabi ni Ma'am Brenda Barton, yan, binati si Shiro Kansaki. Laktawan na ho natin yan, tapusin na po natin yan. Ang importante, alam natin na ipinapatawag sila para magpaliwanag. Pag hindi lumabas, wala. Sabi ni Jerry Macam, wawa ka naman Mark Ramos. Ano yun? Ba't naman tayo naging kawawa? Paliwanag mo nga kung bakit ako naging kawawa. Dali, habang nagda-topic pa ako. Dadako tayo doon sa panghuli nating topic, mga bossing, ha? Ang lakas ng loob. Wawa ka naman, Mark Lopez. Naku, hindi ako si Mark Lopez.